Nathan POV. It's been 4 years since Shira died, after that tragic incident with my Uncle Fonz. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala sa lahat ng nalaman ko, after my father was rescued. Apparently, hindi chance ang pagkikita namin ni Shira. Sinadya yun dahil gusto niya na makaganti sa tatay ko, dahil sa paniniwala niya na ito ang may pukana ng pagkamatay ng pamilya niya. My father explained to me everything that I need to know, pati na ang involvement ni Uncle Fonz at ni Dom. At first, I admit, nagalit ako. Pakiramdam ko trinidor na naman ako ng babaeng mahal ko, pero unti-unti na realize ko that I was wrong. Shira loved me. I know that and she has proven that to me many times. Ang sabi pa ni Dad, noong hawak daw sila ni Uncle Fonz, she made it a point that me and Andrea will be safe, even Dad too. Nagkaroon lang ako ng pagsisisi, dahil siguro kung tinanong ko siya noon baka umamin siya sa akin, at naiparating ko sa kanya na nauunawaan ko ang lahat. Maybe it's best that I have done something, para magtiwala siya sa akin. She is a child na nawalan ng pamilya. Nag-agaw buhay, at pinalad sa isang organisasyong malupit, sa mga taong malaki ang kasalanan sa lipunan. That is according to my dad's investigation before. They are trained to kill. She including her 3 friends are vigilantes under an organization. Hindi ko man maintindihan ang layunin nila, but for her maybe I can. It's just a little late kasi wala na siya. Pinuntahan ko ang bahay ng Mama Annabel niya sa Antipolo, pero wala nang tao doon. Mukhang nilisan na nila ang lugar. I just wanted to talk to her about Shira. Maybe that way maramdaman ko na buhay pa ako. When she died she also took my life with her. Monotonous na nga ata ang buhay ko sa loob ng 4 na taon. Penthouse office lang ang route ko everyday. Ni hindi na nga ako lumalabas kasama ng mga kaibigan ko, dahil wala na akong gana. Minsan sila ang pumupunta sa penthouse, pero madalas tinutulugan ko lang sila. That is how boring my life is. Naiiyak na lang ako minsan, dahil miss ko na si Shira. I miss her so much. Hindi ko nga alam kung paano ko kinaya. Basta ang alam ko, I will never love again just like how I love her. Handa na nga akong maging matandang binata. Mabuti pa si Kenneth. Napatino na ni Valin, and they are happy together. Pinulot ko na ang phone ko sa mesa and my coat. Wala naman akong gagawin na, so I decided to go home already. Naisipan kong magpunta sa grocery, dahil paubos na din naman ang mga stocks ko sa penthouse. At balak ko din magstay ng ilang araw sa summer house ko sa Tagaytay, yes. Finally, gawa na ito at kung ano ang disenyo na ginawa ni Shira, ay sinunod ko lahat. Noong araw na nawala siya ay nakita ko ito sa sala. It was a proposed design, kaya agad ko naman yung pinatayo. Ito na lang ang naiwan niyang alaala sa akin, kaya minsan doon ako naglalagi dahil pakiramdam ko nandoon din siya. I'll go ahead. Column ko sa sekretarya ko. Namiss ko din si Valin, kaso ayaw na ni Kenneth na pumapasok siya, at ang gusto na lang yata ay itali sa bahay ang babae. Possessive at seloso din pala. Ingat po sir. Magalang na sagot naman ni Teresa. Diretso na ako sa parking lot at agad na pinasibad ang kotse ko. May isang bagong tayong mall sa area, kaya naman doon ko na naisip ang mamili. I parked my car saka ako nagmadaling pumasok sa mall, para hanapin ang grocery section nila dito, nang may mapansin akong batang babae. Around 3 years old, and she was crying. Is she lost? Hey baby, why are you crying? Lumuhad ako para mapantayan ko ang mukha niya, at bigla akong nagulat nang matitigan ko ang mga mata niya. Her eyes are so familiar, lalo na nang tumitig ito ng matagal sa akin. Did you see my yaya po? Magalang niyang sagot, as she was wiping her tears. No baby, teka, where is your mom? Tanong ko dito saka ko siya binuhat. She is not here. I'm with yaya, but I think I'm lost. Kwento nito. Her voice is so soft, ang sarap pakinggan. Maybe let's go to the information desk. Let's page your yaya. Nagulat pa ako nung humilig ito sa balikat ko, na para bang inaantok na. Megan, just go Megan.
Nagulat ako sa biglang paglapit ng isang babae na naka-uniform. Yaya, yaya, nagkakawag naman ang bata para makababa sa akin at puntahan ang yaya niya. Sir nako salamat po, sabi ko naman sa'yo wag kang lalayo kay yaya eh. Takot na takot ang boses ng babae. That's okay miss. Bantayan mo na lang next time, mahirap na, malaki itong mall. Baka may makakuha pang masamang loob. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko, kung bakit parang sinermonan ko pa ang yaya. Opo sir, salamat po uli. Anito at binuhat na ang bata. Bye Megan. Take care of yourself always. I caressed her face and I again got that light feeling. Bye sir. Megan say bye na. Utos ng yaya sa bata. Bye po. Then she waved goodbye. Tinanaw ko ang dalawa habang palayo sila, at saka ako tumalikod para gawin ang pakay ko. Hanggang makauwi ako ay hindi parent maalis sa isip ko ang mukha ng batang babae. Sign na ba ito na dapat magkaroon na ako ng anak? She is so cute at pamilyar talaga ang mukha niya, lalo na ang mga mata niya. Inayos ko na ang pinamili ko at saka ako naghanda ng iluluto ko for dinner. Dahil sa naging setup ng buhay ko, ay madalang na din ako kumain sa labas. I prefer to stay home and cook. Kakain ng mag-isa at malulungkot buong magdamag. Naging loner na ata ako talaga. I heard the doorbell and I rolled my eyes, dahil mukhang hindi ako mag-iisa ngayong gabi. What's up bro? May pagkain na ba? Tanong agad ni Aljen pagpasok pa lang niya hindi ka ba pinapakain ng asawa mo? Asar ko sa kanya. Sanay naman na ako dito na talagang buraot pagdating sa pagkain. Akala mo naman hindi siya mayaman. Pero other than that, wala naman ako maipipintas kay Aljen. He is still a good and loyal friend. Well lahat naman sila. Kasama ko sila noong mga panahong halos sirain ko na ang atay ko sa pag-inom, dahil sa pagkawala ni Shira. Isang taon din ata akong ganun, hanggang sa unti-unti ko nang matanggap ang lahat. Iba ang pinapakain sa akin nun, bro. Mas masustansya. Aray, reklamo nito ng damapo agad ang kamay ni Kenneth sa kanya. Bastos ng bunganga mo, magsipilyo ka nga, bulyo nito. Ikaw Medina, may asawa ka na't lahat, hilig mo pa ring mambatok. Pikan na sabi ni Aljen. Ano bang masamang hangin ang nagdala sa inyo dito ha? You're disturbing my peace. I asked them, saka ako bumalik sa kusina tapos ka nang kumain. Tanong uli ni Aljen, aba hindi ko naman alam na pupunta kayo. Mag-order ka na lang. Utos ko dito. Ikaw magbabayad. Kulang na lang talaga sipukan ko itong tao na to sa ugali niya. Okay fine. Ako na. Pagsuko ko nang matapos na nagkadaldalan niya. Napayes pa ito at halatang tuwang-tuwa, dahil na-scam na naman niya ako. Nasa sala naman ang dalawang itlog, at binuksan na agad ang TV. May alak din silang dala, kaya mahaba na naman ang gabi para sa amin. Hindi ka ba nangangilabot dyan? Sabi ni Kenneth at saka inginuso ang larawan ni Shira na nasa sala. Meron din ako nito sa office ko at sa kwarto. Why should I? Tinitigan ko pa ito ng matagal. Kuha ito nung birthday ng daddy. May mga photographers kasi that time, at nakuhaan nila ng maraming stolen shots si Shira. Pinalakihan ko ito into a life-size portrait. Gusto ko kahit saan ako tumingin nandoon si Shira. May kuha din kami habang nagsasayaw, at yun ang nilagay ko sa kwarto ko kasama na ang ibang pictures at selfie niya, sa phone na naiwan niya dito. Di ka pa ba sanay? Sa office nga ni Escalantes pati sa lobby ng mga hotel niya may picture si Shira eh. Rickson said as a matter of fact. Ganun na talaga ako kabaliw sa alaala ni Shira. Ang mga larawan na ito, ang isa sa dahilan para makaya ko ang lungkot sa araw-araw. I'm getting married, Franco announced kaya natahimik kami lahat. Congrats bro. Sabi ko saka siya tinapik sa balikat, thanks bro. Papakasalan ko na agad, baka mamaya makawala na naman. Kayo na lang ni Rickson ang single. Dagdag pa niya, malapit na din ako bro. Papaunahin lang kita. Biro ni Rickson. Napangiti ako sa kanila. I'm happy for them because finally, gaya ko, tapos na din sila sa pakikipaglaro. Malungkot nga lang ang kinahinatnan ng kwento ko. Rian POV. Kumusta ang pakiramdam mo mama? Tanong ko kay mama, habang papalapit ako sa kama niya.
Mag-iisang buwan na kaming nandito sa Maynila para ipagamot siya. Noong una ay ayaw niya, pero napilit din namin siya nila Nadia at Tanya. Hindi pumayag si Mama na lumayo ako, kaya naman nagdesisyon ang grupo na iwan na ang bahay sa Antipolo, at lumipat kami sa isa pang bahay ni Mama sa Nasugbo, Batangas. Kasama namin sa paglipat si Yaya Victoria, si Nadia at si Tanya. Iniwan na niya ang pamamahala sa organisasyon kay Hazel at Zeus. At gaya ng pangako niya, malaya na kaming tatlo. Mukha namang okay lang kay Hazel ang naging desisyon ni Mama. Dinadalaw-dalaw na lang niya kami sa Batangas pag di siya busy. Mukhang nagkakamabutihan na rin sila ni Zeus, at masaya ako para sa kanilang dalawa. Pinagtulungan namin na may tayo ang architectural firm na pangarap ko noon sa tulong ni Mama. Nagsimula kami sa isang maliit na opisina, hanggang sa lumago ito at unti-unting nakilala. Katuwang ko si Nadia na nagamit ang expertise niya sa technology, para mas maganda ang presentation namin sa mga kliyente gamit ang 3D layout. All in all, we have 4 na senior architects, at may 5th na baguhan at not training under me. Si Tanya naman, nagamit ang pagiging madaldal niya, dahil siya ang kasama ni Nadia, na humaharap sa mga kliyente. Since alam ng lahat na patay na ako, ay pinaiwas ako na humarap sa mga kliyente, lalo na kung taga Maynila. Hinayaan ko na lang dahil ayaw ko na din ng problema. Pero last year na diagnose si Mama na may breast cancer. Iyak kami ng iyak pero siya kalmado lang na tinanggap ang lahat. She underwent medication, at itong huli nga ay sinabihan na kami na dalhin na siya sa Maynila. Hindi siya pumayag pero pinagtulungan namin siya kasama ni Yaya Victoria, kaya pumayag na siya. Ayaw kasi niya na magkaroon pa ako ng dahilan para bumalik sa Maynila. Sinabi ko na lang na nakahanda ako kung sakali na magtagpo kami ni Nathan. 4 years have passed, at baka nga may sariling pamilya na din ito ngayon. Buhat kasi noon never na kaming nakibalita sa mga ganap sa buhay ng mga iniwan namin. Mas okay na yun para mas makapag-focus kami sa bago naming buhay. Ayos lang ako, medyo nanghihina si Mama dahil sa epekto ng chemotherapy niya. Gusto niyo po bang kumain? Tanong ko habang hawak ang kamay niya, but she shook her head. Mamaya na iha, kumusta ang kambal? Miss na miss ko na sila. Tukoy niya sa mga anak ko. Yes, Nathan got me pregnant. Wala akong idea noon at laking pasalamat ko talaga, na nakaligtas ako sa pagsabog dahil kung hindi maisisilang sa mundo ang kambal. I felt the symptoms, nang makalipat na kami sa Batangas. Nang magpa-check up ako ay sinabi ng doktor na 1 buwan na ang nasa tiyan ko. Hindi ako hirap sa paglilihi, kaya hindi nakaabala sa akin ang pagbubuntis ko, nang itinatayo namin ang negosyo. Feeling ko nga ito pa ang lucky charm ko, kaya maganda ang naging takbo nito. With my family support, naging madali ang lahat sa akin. Hindi nila ako iniwan hanggang makapanganak ako. Yun nga lang may times na iniisip ko, sana si Nathan ang kasama ko, but wala naman akong magawa, dahil ito naman ang ginusto ko. Ang kambal ang naging lakas at inspirasyon naming lahat. They are loved by the people around them, kaya napakaswerte nila. Nakarating na po sila kahapon kasama ang mga yaya nila. Hindi po kasi sila pwede sa ospital. Tumango lang si Mama, dahil alam ko na naiintindihan naman niya yun. Video call ko po sila mamaya para makausap niyo, pero sa ngayon po, magpahinga ka muna. Mag-aalala ang kambal pag nakita kayong nanghihina. Ewan ko ba dyan sa mga anak mo, iha? Ang tatalino. Parang hindi 3 taon, napangiti ako dahil totoo yun. They are way ahead of their age. Matalino sila ay marunong makiramdam. They are both mini version of Nathan. Wala nga halos silang nakuha sa akin kaya napaka-unfair lang. Ako ang hirap na hirap sa pagbubuntis at panganganak, pero si Nathan pa din ang kamukha. Nakangiting mukha ni Nadia at Tanya ang bumungad sa akin nang bumukas ang pinto. Agad silang lumapit kay Mama at niyakap ito. Magpalakas ka Mama ha. Ani Tanya sabay halik sa noo ni Mama. Nasaan ang kambal? Tanong ko kay Nadia. Nasa unit na kasama nung mga yaya nila. Ipinasyal ko muna sa mall, para hindi magmarakulyo. Ang gusto kasi pumunta dito, paliwanag nito, kumuha kami ng isang rented condo unit na malapit sa hospital. Pansamantala dito muna kami habang nasa ospital pa si Mama.
Kumusta yung office? Tanong ko kahit alam ko namang maayos ang lahat. Updated din ako sa mga projects na dumarating. Okay lang sis. Huwag kang mag-alala. Saka uuwi din ako bukas doon. Hinatid ko lang sila, at may iwan naman si Tanya para may katuwang ka kay mama. Salamat sis, sabi ko naman dito. Nakatulog na si mama, at gaya ng mga nakaraan niyang sessions, aabutin ito ng 3 hanggang 4 na oras bago magising. Inaya ko na din silang kumain sa labas, dahil gabi na at sarado na ang cafeteria. Matapos ibilin si mama sa nurse ay lumabas na kami ng ospital. May fast food naman sa tapat nito, at okay naman daw sa kanila yun kaya doon na kami nagpunta. Wala ka ba talagang balak magpakita? Tanong ni Nadia nang magsimula na kaming kumain. Lumalaki na ang kambal, sooner or later hahanapin niya ng tatay nila. Ano namang isasagot mo? Dagdag pa nito, okay na tayo sis. Hindi na natin kailangang isali pa si Nathan. Saway ko sa kanila. Oo noon, hindi na. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. May mga anak ka. Kawawa naman sila kung lalaki silang walang tatay, samantalang nandyan lang naman ang tatay nila, pakalat-kalat. Hinaluan pa ni Tanya ng pagbibiro ang tinig niya. Huwag niyo nang ipilit okay. Hayaan na natin si Nathan. For sure naman nakalimutan na ako noon. Pero sa totoo lang parang sumasakit ang puso ko, kapag naiisip ko na may iba na siya. Na baka nga sila na ulit ni Jade. Ginusto ko naman ito kaya kailangan kong panindigan. Malaki ang kasalanan ko sa pamilya nila, at hindi maitatanggi yun. Dapat hindi kami magkita ni Nathan, dahil baka lalong hindi niya ako mapatawad, kapag nalaman niyang buhay ako at may anak kami. Habang kumakain ay may napansin ako sa katabing mesa namin. Mga kaidaran lang siguro namin ang babae, at may edad ng konti ang lalaki. Panay ang tingin nila sa akin, sabay magbubulungan kaya napika ako. Excuse me, I cleared my throat, may problema ba? Nagkatinginan ang dalawa saka parang biglang nahiya. Pinag-uusapan niyo ako, pero ngayon naman nahihiya kayo. Patuloy ko, sorry miss. Kasi familiar lang talaga ang mukha mo. Kaya pilit inaalala ng asawa ko, kung saan kanya nakita. Paliwanag naman ng lalaki, artista ka ba? Model. Singit naman ng babae na halatang hindi mapakali. Seryoso ba kayo? Paano naman ako magiging artista at modelo? Baka kamukha ko lang yun. Tanggi ko sabay tawa. No. Ikaw talaga yun. Gandang-ganda nga ako sayo, kaso hindi ko talaga matindaan kung saan kita nakita. Pagkuwi nag-isip pa ito at tumingkin sa kisame. Napailing na lang ako, at inaya na ang dalawa. Mukhang nakatapat pa kami ng may saltik sa ulo. Sayang, may itsura pa naman. Bumalik na kami agad sa ospital, at dahil tulog pa si mama nauna na kami ni Nadia. Gustong gusto ko na kasing makita ang kambal, kaya naman hinayaan muna ako ni Tanya. Siya daw muna ang magbabantay kay mama. Pagdating namin sa unit ay gising pa ang dalawa. Hey, why are you still up? Tanong ko sa kambal na naglalaro pa sa sala. Mommy, sabay na tumakbo ang dalawa papalapit sa akin, kaya naman agad mo silang niyakap. My bablay, I missed you so much. Isa-isa ko silang hinalikan sa pisngi, habang yakap ko sila. Mommy, how's mamita? Can we see her? Cute na tanong ni Megan. Sa kanilang dalawa siya talaga ang lowest girl. Mamita is okay, but you are not allowed in the hospital. You will have to wait when she is allowed to go home, paliwanag ko sa kanila. But we miss her, mommy. Pangungulit ni Mitchell. Okay, we will just call Mamita tomorrow. So you can see her. Is that okay? Yehey. Tumalon pa ang dalawa sa kayamakap sa akin. Pinasunod ko na sa yaya ang gatas ng dalawa para makatulog na sila. Nakabihis naman na sila at nakapaglinis na ng katawan ayon kay yaya. Good night mommy. Good night babies. I kissed them both. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Hindi ko ata kakayanin kapag nawala sila sa akin. Naalala ko tuloy si Nathan. Kumusta na kaya siya? Sinungaling ako kung sasabihin ko na nakalimutan ko na si Nathan. Paano ko naman gagawin, kung araw-araw naaalala ko siya sa dalawang bata? Maaga akong nagising kinabukasan para asikasuhin ang mga anak ko. Gusto kong bumawi sa kanila, dahil 1 buwan ko rin silang hindi nakasama,
dahil sa pagbabantay ko kay mama. Mabuti na lang at nandyan si Yaya Victoria, at ang mga kaibigan ko na nagtutulungan sa pag-aalaga sa kambal habang wala ako, kasama ang mga yaya nila. Somehow I trained them to be independent at an early age. Maybe that is what life has taught me. Na hindi mo palagi makakasama ang mga magulang mo, kaya dapat lagi kang handa. I taught them how to do things on their own, pero syempre yung kaya lang nila. Ipinagtimpla ko na sila ng gata sa bote nila, dahil iyon ang una nilang hahanapin paggising. I placed it in the table para madali nila itong makita. Nagbanyo muna ako saka ako lumabas ng kwarto. Nadatnan ko na ang dalawang yaya sa kusina kasama si Nadia, na nakabihis na dahil ngayon ang balik niya sa Batangas. May breakfast na sis, nakaluto na ako, sabi niya sa kainutusan ng kasambahay namin dito na ihanda na ang mesa. Sinabihan ko si Tanya na siya muna sa ospital, para makasama mo muna yung kambal. Miss na miss ka na nila eh. Tumango lang ako, at saka ako humigop ng kape. Hindi ka ba sasama? Balak ko kasi ipasyal yung mga bata. Ay ako sa kanya. Sure, sige. Matatagalan na naman bago ko kumakita ang mga inaanak ko. Okay, sabi ko. Sayang lang at hindi kami kumpleto, dahil wala si Hazel at si Tanya. Pagtapos namin mag-breakfast, at sakto naman lumabas ng kwarto ang dalawa. Bitbit nila ang kanya-kanyang bote, at saka inilagay sa sink. Mommy, you're here. Malambing na yakap sa akin ni Megan. Nakapantulog pa din ito at medyo magulo pa ang buhok. Pakiramdam ko talaga sobra akong na-miss ng mga anak ko. Did you already go to the toilet? Tanong ko sa kanila. Yes, mommy. They answered in unison. Naupo na sila sa mesa, saka ko nilapag ang pancakes na niluto ni Nadia. They hate butter or margarine, kaya nasanay na sila na syrup lang sa pancake. Napailing ako at the thought, dahil isa yan sa maraming bagay na namana nila sa ama nila. Nathan also dislikes butter on bread, kaya palagi kaming may cheese noon or jam sa penthouse. Paborito din nila ang beef gaya ng ama nila, lalo na ang salmon. Mitchell got the features of his father. Pati ang pangisi nito pag may kalokohang naisip, at pagsimangot kapag naiinis. Megan is the girl version of Nathan. Parang si Mitchell, din-accept her eyes na sa akin niya nakuha. Ang ugali kay Nathan din nakuha. Saplade sa hindi kakilala. She also smirks sometimes lalo pag nag-aaway sila ng kambal. At pag nalinas, hindi kikibo, just like her father. Kahit papano masaya na ako at may nakuha parent kahit papano sa akin si Megan, kahit mata na lang. Hoy! Saan na naman napadpad ang utak mo? Bulyo ni Nadia, sabay katok ng mesa nagulat ako at napatingin ako sa mga anak ko na nakangiti din sa akin. May iniisip lang ako about mama, pagsisinungaling ko although I know she didn't buy it mommy, I met a super handsome guy yesterday. Bida nito kaya napakunot ang noo ko at tumingin kay Nadia. Sis, kasi ang anak mo naligaw kahapon. Nawala sa paningin ni Yaya, at buti na lang may nagmagandang loob na dalhin siya sa information desk. Kwento nito, Ma'am sorry po, wag niyo po akong tatanggalin sa trabaho. Pangako po hindi na po mauulit, takot namang sabi ng yaya ni Megan. Gina, hindi naman kita tatanggalin. Basta sana huwag nang mauulit. Marami ang masamang loob ngayon. Pangaral ko dito. Opo ma'am, hindi na po mauulit. Pangako niya at tumango naman ako. Did you say thank you to the handsome guy, Megan? Tanong ko sa anak ko. Yes po, mommy. He is so handsome and so kind. Natutuwa pang sabi niya, kaya napailing ako. Define handsome. Nathan Ace Escalantes. Ayon na pangiti na naman ng babae. Kantsaw ni Nadia kaya agad namang namula ang pisngi ko. Anong magagawa ko si Nathan lang talaga ang gwapo sa paningin ko. Pagtapos naming mag-breakfast ay pinaghanda ko na ang mga bata. Balak ko kasi ipasyal sila sa mall at hayaang maglaro doon sa kids zone, para may sabay ko ang pag-grocery. Paubos na din kasi ang mga stocks sa condo. 10:00 na nang makarating kami sa isang malaking mall sa Manila. Dito din kasi pinasyal ni Nadia ang dalawa kahapon, at gusto daw uli nilang dito magpunta. Megan couldn't help but to be excited, kasi baka daw makita niya ulit si Mr. Handsome Guy at ipapakilala daw niya sa akin.
Sinakyan ko na lang ang trip ni Megan, dahil maliit na lang siguro ang tsansa na magkita ulit sila ng mamang yun. Ibinilin ko sila sa mga yaya nila, at dumiretso na ako sa grocery. Ayaw sumama ni Nadia at babantayan na lang daw niya ang kambal. I started walking towards the grocery section. Una kong pinuntahan ang gatas ng kambal. Nag-stock na ako ng 3 malalaking kahon. Kumuha na din ako ng bread at ready-made pancake mix, dahil ito ang gusto nila for breakfast. Napuno ko na ang isang cart na naglalaman na siguro ng 2 weeks supply namin, bago ako pumila ako sa counter. Wala pa naman kasing masyadong tao kaya naman mabilis lang ako natapos. Iniwan ko muna ito sa baggage counter, para mabalikan ko ang mga kasama ko sa kids zone. Malapit na akong makapasok, nang may umagaw ng atensyon ko. Hindi ako makapaniwala at pakiramdam ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nathan, bulong ko. 4 years have passed, pero hindi pa rin siya nagbabago. Lalo pa nga siyang nagmukhang gwapo, kahit pa nadagdagan ang edad niya. Gusto kong tumakbo sa takot na baka makita niya ako, pero parang napako ang paa ko sa sahig at ayaw gumalaw. Naupo siya sa labas ng playing area, at tila may inaantay. He was texting kaya nagkaroon ako ng pagkakataon, para mapagmasdan pa siya ng matagal. Siguro naramdaman niya na may nakatingin sa kanya, kaya biglang umangat ang ulo niya. Agad naman akong nagtago sa isang food stall na malapit sa akin. Nakita ko pa ang matagal na pagtitig niya sa pwesto ko. Kinabahan ako nang tumayo siya, at akmang lalapit sa kinaroroonan ko, pero napahinto nang may tumawag sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag. Sumilip ako uli and I saw na may lumapit sa kanya. Isang babae na may kargang batang lalaki. Sa tansya ko mga 2 taon na ito. Kinuha ito ni Nathan, at hinalikan sa kasabay na naglakad papunta sa direksyon ko. Nagtago akong mabuti, pero hindi nakaligtas sa akin ang masayang kwentuhan at tawanan ng dalawa. It was Jade. Hindi ako maaring magkamali. Suddenly I want to cry. Hinintay ko silang makalagpas, saka ako nagpunta sa kids zone. Kailangang makaalis na kami dito, at hindi kami pwedeng magkita ni Nathan. Nasaktan ako. Si Jade parent pala talaga ang pinili niya, pero may karapatan ba akong magreklamo? Wala, dahil ako ang may gusto nito. Hindi ba at hiniling ko pa nga na sana maging masaya siya ulit? Well, mukha naman siyang masaya. May pamilya na siya. A family that he wants and wishes for even before. Nilapitan ko si Nadia na nakaupo sa waiting area, at agad siyang kinalabot. Tapos ka na? Tanong nito. Umalis na tayo dito. Nandito si Nathan. What? Oo kaya tara na. Ay ako dito. Kaagad kong nilapitan ang kambal, at kahit na ayaw pa sana nilang umalis ay wala silang nagawa. Mommy, we just got here. Reklamo ni Mitchell sabay Simon got ala Nathan. I know baby. Lilipat tayo sa ibang mall, okay? I heard mas maganda ang palaruan doon. Palusot ko sa anak ko. Really mommy? Tumayo na ito at excited na isinuot ang sapatos niya. Ganon din naman si Megan. Inutos ko kay Gina na kuhain sa baggage counter ang pinamili ko, samantalang kami ay dumiretso na sa parking lot. Pagkasakay ng lahat ay agad na kaming umalis sa lugar. Hindi kami dapat magkita ni Nathan. Magugulo ko lang siya. Mukhang maayos na siya, at hindi na tama pa na magkita kami. Hindi ko kayang makita ang galit niya sa akin. Alam ko na yun ang unang magiging reaksyon ni Nata. Ang mamuhi sa akin dahil sa panloloko ko, lalo pag nalaman niyang tinago ko sa kanya ang mga anak niya. I just prayed na sana maging maayos na si Mama Annabel, para makauwi na kami ng Batangas. Kahit papano alam kong ligtas kami doon. Nakarating kami sa isa pang mall, at kahit papano nawala ang kaba ko, dahil buong araw na nandito kami ay walang aberyang naganap. 3:00 na ng hapon kami nakauwi, at nakatulog na ang kambal dahil sa pagod nila. Umalis na din si Nadia dahil bibiyahe na ito pa Batangas. Take care riyan. Tawagan mo ako agad pag may problema. Bilin pa nito sa akin. I just nodded and hugged her tight. Hindi ako nakatulog kagabi sa kakaisip sa nangyari sa mall. Hindi ko maitatanggi na nakaramdam ako ng inggit. That should be me, US. Kami dapat ang masayang namamasyal kasama ang anak namin, pero huli na ang lahat. Nagkabalikan na sila at may anak na din. Regret, hindi ko alam.
Siguro, kasi naging duwag ako. Natakot ako sa posibilidad na baka hindi ako matanggap ni Nathan. The woman that she loved, has dirtied her hands with blood. Katanggap-tanggap ba yun, Mommy? My pancakes. Tawag ni Mitchell, kaya agad akong bumalik sa wisyo. Sorry baby, here you go. Naglagay ako ng pancake sa plato ng dalawa, at syrup and they started eating. Mommy, when are we going home? Tanong ni Megan. Nginitian ko ito saka ko ginulo, ang mahaba at tuwid na buhok nito. You don't like it here? Tanong ko sa kanya. Mamita is still in the hospital, so I'm afraid we will stay here a little longer. Well, it's okay, Mommy. It's just that I miss my playmates. Sabi nito, saka samubo ng pancake, well you can go home if you want ta. But Mommy will stay here with Mamita. I want them to decide on that, kaya ko yun sinabi. I'll stay with Mommy, Megan. I'm missing her when she's not around. You can go home if you want, sabat ni Mitchell kaya napasimangot si Megan. Have you forgotten our promise? Napangiti ako nang marinig ko iyon. I know that my twins are exceptional and mature, that's why they came up with that promise with each other. Where Mitchell is, Megan will be there too. Halos pasiga na sabi Megan, habang nakataas pa ang kamay niya. Natawa na lang ako sa kanila. Hey Megan, remember what I told you about the promise? Mitchell interrupted. Yeah right. Napa-roll eyes pa ito sa kambal niya. What is that? Tanong ko dahil hindi ko ata alam yun. Mitchell said that our promise will only last until we reach the age of 13, kwento ni Megan. And why 13? I asked. Because she will have her girlfriend at that age, and he doesn't want me to interfere. Tamad na sagot ni Megan. Nanlaki naman ang mata ko. Yun agad ang iniisip ni Mitchell. That's too young, Mitchell. Iling ko sa anak ko but he just smirked. It's not Mommy. Kontra niya, dinaan ko na lang sa tawa ang kalokohan ng mga anak ko. I know as they grow up, may isip din naman nila yon. Of course as they grow, lalawak na ang pangunawa nila, at mga prioridad nila. Nagkwentuhan pa kami ng ilang bagay until Megan asked something na nagpahinto ata sa tibok ng puso ko. Mommy, do we have a daddy? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa anak ko. This is the first time that they asked about that, and I was dumbfounded. Mommy, ulit nito. Why the sudden interest, baby? Napatingin ako kay Megan, then she bowed down looking at her plate. It's okay if you don't want to talk about it. I just wanna know if we have one. Her voice almost cracked. Agad ko siyang nilapitan and squatted in front of her. I cupped her face, at nakita ko ang mata niyang paiyak na. Of course you have a daddy, baby. We all have our daddies. It's just that, huminga muna ako ng malalim bago magpatuloy. It's just that daddy and mommy cannot be together. Why? She already started to cry, kaya niyakap ko siya. Tears are also starting to fall in my face. When you grow up a little bit more, you will understand, okay? Humikbi pa ito at saka tumango. Mabait talaga ang mga anak ko. And wise, kasi madali nilang maintindihan ang gusto kong iparating. Okay mommy, I promise I won't ask that again. I'll just wait. Nang tumahan na siya ay tumayo na ako, at binalingan ko naman si Mitchell na tahimik lang. Nakikinig lang siya, at hindi na rin nagsalita. Tanghali na ako umalis ng unit para naman puntahan si Mamita sa ospital. Maganda naman daw ang aura nito ayon kay Tanya, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Okay ka na ba mama? Pinagbabalat ko siya ng mansanas, at sa tingin ko naman ay maayos ang pakiramdam niya. I'm okay, iba, sana nga matapos na ang sessions ko at gusto ko nang umuwi. Kumagat siya ng mansanas at saka tumingin sa akin. May nangyari ba? Tanong nito, hindi ko maiwasang mapangiti. Napakatalas pa din talaga ng pakiramdam niya. Alam na alam niya kung may bumabagabag sa amin. Megan asked about her daddy. Napabuntong hininga ako, saka ako tumayo. Pinag-cross ko ang kamay ko sa dibdib ko. Anong sinabi mo? Tanong ni Tanya. Sinabi ko na hindi pa ito ang panahon, para malaman nila ang lahat.
Nasa po ko pa ang batok ko, at napapikit saka ako naupo uli sa silyang katabi ng kama ni Mama. Alam ko na maiintindihan niya ng mga anak mo. As I've said, matatalino sila. Don't stress yourself too much. Sabi ni Mama, kaya tumango na lang ako. Pero alam mo din na darating ang panahon, na kailangan mong sabihin sa kanila ang totoo. Alam ko po Mama, sana lang po maintindihan nga nila ang sitwasyon. Napabuga ako ng hangin. I saw him yesterday. What? Who? Panipi. Natawa pa ako sa sabay na reaksyon ng dalawa. Si Nathan. And guess what? May anak na sila ni Jade. Natahimik naman dalawa at nakiramdam. Masasaktan ang mga anak ko, kapag nalaman nila na may pamilya na ang daddy nila, malungkot na pahayag ko sa kanila. So ano ang plano mo? Sasabihin mo pa ba? Tanya asked. I honestly don't know sis. Hindi ko talaga alam, niyakap ako ni Tanya. Alam mo kahit anong maging desisyon mo, nandito kami okay. Susuportahan ka namin. Thanks sis. Kahit paano gamaan ang pakiramdam ko. Sila na lang talaga ang mayroon ako. And I am thankful for that. Nagstay pa ako hanggang maggabi. Alas 7 na nang magpaalam ako kay Mama at kay Tanya. Okay ka lang ba talaga dito? Tanong ko kay Tanya. Oo naman. Ako na ang bahala dito. Isang buwan mo ring hindi nakasama ang mga bata kaya okay lang. We hugged each other, saka ako sumakay ng elevator. Paglabas ko ng hospital ay naglakad pa ako ng ilang block, para marating ang sakayan ng taxi. Hindi ko dinala ang kotse, dahil tinatamad akong mag-drive. Panay ang sipat ko sa relo ko. Halos 1 oras na akong naghihintay ng taxi, pero puro may laman pag dumadaan. Lumipas pa ang ilang minuto nang matiyagang paghihintay ko nang may dumaang taxi. Agad ko yung pinara, pero bago ko maabot ang pinto, ay may narinig akong pamilyar na boses na sumisigaw sa kabilang kalsada. Shaira, Shaira, kumabog ang dibdib ko. Alam ko kung kaninong tinig yun, kaya nagkunwari akong walang naririnig. Binuksan ko agad ang pinto at nagpatay mali siyang walang narinig. Mapakibilasan po, utos ko dito. Hindi naman nagtanong ang taxi driver, at agad pinaandar ang taxi. Pinigil ko ang sarili kong lingunin si Nathan. Nakahinga ako ng maluwag at nasa kabilang kalsada ito, kaya hindi siya basta-basta makakalipat sa side kung nasaan kami. Napapikit ako. Ano ba talaga ang plano ng universe, at pinagtatagpo pa kaming dalawa. Naisip ko na umuwi na lang kaya kami ng Batangas. Pero hindi naman pwede at hindi kakayanin ni Tanya mag-isa, ang pag-aalaga kay Mama. Diyos ko sana po huli na ito. Nakaramdam tuloy ako ng takot sa nangyayari. Kailangan kong mas mag-ingat sa susunod. Makapangyarihan si Nathan, at baka gumawa si Nathan, ng paraan para makuha ang mga anak ko. Hindi ako papayag. Akin lang ang mga anak ko. Hindi ko na nga alam kung paano ako nakauwi sa unit, sa dami ng gumugulo sa isip ko. Nasa sala ang kambal nang dumating ako at naglalaro. Yehey, mommy is here. Masayang sabi ni Mitchell. Did you behave? Tanong ko habang isa-isa silang hinahalikan. Yes po, mommy. We already ate our dinner too. Masayang sabi naman ni Megan. Mukhang nakalimutan na niya ang tungkol sa daddy niya. Wow, that's great, my bablay. I smiled at them. Mommy, can we go to the mall again? I saw some stuff there the last time I was with Ninang Nadia, and I really like to buy it, paglalaming ni Megan. Napapikit ako kasi paano ko naman tatanggihan ang anak ko. Hindi ko kaya yon, pero natatakot naman ako kasi baka mamaya mag-cruise na naman ang landas namin ni Nathan, at hindi ko na yun matakasan. Do you really want that so bad, baby? Tanong ko sa kanya. Yes, mommy. Well, if it's okay with you. Napanguso pa ito at parang nangonsensya pa. Okay baby, we will go and buy that. Sabi ko habang hinahaplos ang pisngi niya. She squealed and that made me laugh. How about you, Mitchell, you want to buy something? Umiling lang ito saka sinabi na sasamahan na lang kami. Tahimik na ito at alam ko na ang ibig sabihin nun, he is sleepy. Time for bed. Tawag ko na lang sa kanila. At dito na po nagtatapos, ang 12 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po, tayong lahat.